Once again, this is Pastor Al of Shepherd's Staff, mga kapatid. Hallelujah. So, vlog tayo, no? And kagagaling ko lang sa isang anniversary, mga kapatid. And pag-usapan natin, mga kapatid, ano nga ba yung parang parang silent destroyer ng simbahan, no? Silent destroyer of the church, no? Ito yung cover up, no? Nangyayari ito kapag ang problema, kasalanan o yung pag-aabuso sa loob ng church ay tinatago o pinagtatakpan. Maraming gumagawa nito, especially pag sa simbahan, magkumpare, magkumare, magkaibigan. O kaya, sasabihin, pag leader, bahala na ang Diyos bahala na ang Diyos. Hindi po ganun. Pagka po ang thinking natin, may nakikita tayong dapat ma-expose, dapat mahayag, sasabihin, alam mong mali, pero sasabihin mo, bayaan mo na ang Diyos. Diyos na ang bahala. Mali po yun, kapatid. Kasi pinakita sa'yo. Santiago 4:17 ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, di ba? Ngunit di niya ginagawa, siya ay nagkakasala. No? Pag ganito po ang nangyayari, no? Pinapaliit natin para lang maprotektahan ang image ng leader o ng organisasyon o ng isang miyembro. Problema po yun. Mukha lang peaceful, no? Pero may problema. Sa labas peaceful, pero sa loob parang may unresolved na kasalanan or may injustice. So papayag ba kayo sa loob ng simbahan merong unresolved na sin, merong injustice pero nagpapatuloy? So hindi po correction 'yon. It has to be corrected, no? Kaya alam niyo mga kapatid, naghahanap ang Diyos ng isang pastor, ng isang leaders na matapang o isang miyembro na matapang. No, hindi para awayin yung mga nakakagawa ng hindi maganda, kundi para maging maayos yung kanilang spiritual na buhay. No, tapang po ang kailangan doon. Ang pastor hindi puro bait, kailangan may tapang din. No, hindi po pwede sa pastor na alam mo yon, na parang api-apihan ka lang kasi pastor ka, hindi ubra yun. No way, kapatid. Nilagay ka ng Diyos diyan para mag-correct, to rebuke. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? The scripture is breathed by God and it is useful for teaching, correcting, no? Yun ang trabaho natin, mga kapatid, no? And tingnan natin, no? Minsan pinapahalagahan ang reputasyon kaysa katotohanan. Problema, di ba? Gusto mo maganda yung reputasyon mo, pero yung katotohanan, ganun ba talaga? Tama ba yung paglilingkod? Lumalakad ba ayon sa kalooban ng Diyos? No, parang pag pinagtakpan mo, problema 'yon. Wag na nating ilabas, no? Para hindi masira ang pangalan ng church. No gagawin mo? Ang simbahan talaga naman kahit noon pa sa Biblia, meron naman talaga magulong simbahan. No? Actually sa Bible wala kang makikita na mga demonyo na nag-aaway-away. Kasi iisa sila ng layunin, guluhin ang simbahan. Ilituhin ng mga tao, pero sa Biblia makakita ka mga Kristiyano nag-aaway-away. No? Ang Biblia, mga kapatid, ay nagtuturo ng katotohanan, nagdadala ng kalayaan. Kung sa isang simbahan, meron tayong kino-cover up na hindi maganda, magfo-fall back ito pagdating ng huli. No, hindi tayo magiging malaya because the Bible said, John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Pangalawa, hindi naaayos ang problema. Imbis na ma-correct, imbis na ma-deal ng tama, hindi naaayos. Kapag tinatakpan natin ng kasalanan o maling gawain, kapatid, hindi ito mawawala. Lumalala lang ito. Nanganganak lang ito. Gaya-gaya lang yung iba, gagayahin na lang ng iba to. Bakit? Hindi nako-correct, hindi naaayos, hindi natutuwid eh. No? Kaya pag leader ka, pastor ka, maging mapagmalay ka. Hindi ibig sabihin, tinuwid mo sila, hindi mo sila mahal. Hindi ibig sabihin, tinuwid mo sila, you are, ang tingin sa'yo, you are holier than thou. Hindi. Trabaho mo sa pastor, as pastor, as leader, na alagaan ng simbahan, bantayan sila. Yan ang trabaho natin. Diba? Sabi sa Proverbs 28:13, ang nagtatakip ng kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagtatapat at tumatalikod dito ay tatanggap ng awa. No, pag hindi ka marunong mag-correct, tinatago mo yung kasalanan. No, pinagtatanggol mo, no, kino-cover up mo, nawawala yung accountability. Kahit ikaw sa sarili mo, wala ka accountability.
No, sa ganitong sitwasyon, yung mga leader, mga kapatid, no, napoprotektahan kahit mali na sila. Ay hindi magiging maganda takbo ng simbahan pagka poproteksyonan natin dahil pastor sila, dahil leader sila, kailangan proteksyonan mo sila sa mali nila. No way, kapatid. Pag ganyan ang attitude mo as pastor at leader, bumitaw ka na. Mali sila. Dahil ayaw ng iba magkaroon ng conflict sa simbahan. No way, di ba nang may conflict sa church? Basta ang bunga nito, ang resulta nito is makakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tandaan nyo ang biblical leadership, accountability at correction. No way na magli-lead ka. No way na mahal mo ang simbahan. No way na mahal mo ang Diyos. Na walang pananagutan at walang correction. Hindi po totoo yan. Kasi sabi sa Bible, 1 Timothy 5:20, nagkakasala ay dapat sawayin sa harap sa harap ng lahat upang matakot ang iba. Pag hindi ka marunong mag-correct as pastor, as leader, o kahit hindi ka pastor, hindi ka leader, pero nakikita mo sa harapan mo mismo na hindi maganda at hindi ka marunong mag-correct, mananatili lang yan. Magiging problema lang yan. Amen? At pag hindi ka marunong mag-correct, syempre, pag kailangan makita mo rin yung mga tao, pagka kasi nagko-cover up tayo, nasasaktan ng mga tao. Hindi naman lahat ng nasa simbahan hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Maaring wala silang lakas ng loob na mag-correct ng mali. Pero hindi ibig sabihin, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kapag may injustice, ibig sabihin hindi parehas na